Ito pong pag-aayos po ng serbisyong ospital. Okay, diyan sa Cebu. Kasi 'di ba alam naman natin mga kababayan, yung may mga nasira diyan eh, 'di ba? May mga nasira po. Pinapabilis po ng ating mahal na pangulo yung pag-aano niyan. Ayan, nakikita niyo naman diyan. Ayan dahil kay mahal na pangulo. 'Di ba? Kasama po diyan ng DOH at DPWH. 'Di ba? Tiniyak po ng ating mahal na pangulo na ligtas at ready na ulit ang 'di ba, pasilidad na gagamitin ng taong bayan na nasalanta or may mga minor injury, mga tataas yung kaso ng 'di ba, ng karamdaman, 'di ba, na nagkasakit after ng lindol, 'di ba? Syempre may mga mga trauma pa 'yan, 'di ba? Especially mga bata, mga kababayan, 'di ba? Kaya ito yung nagpapatunay na merong isang PBBM na naandyan para sa sambayan ng Pilipino. Nandyan, action agad. At siya mismo ang nandun. Kaya tigilan nyo na mga DDS yung pagsabi ng weak leader. Kasi kayo lang ang napapahiya. May mga resibo kasi. May mga resibo na nakikita. May facts. Yan ang facts. Yun sa inyo kasi fake news eh. Diba? Mismo ang ating mahal na Pangulo. Tapos, pag nasampal sila ng katotohanan, natural, trabaho niya yan. Dapat lang gampanan niya yan. Yun na nga yung sinasabi natin eh. Ginagampanan niya yung trabaho. Diba? Grabe ang kilos ng ating mahal na Pangulo. Tignan nyo dyan sa picture. Diba? Yan ang mga may video pa yan mga kababayan. Makikita nyo dyan yung mga katunayan, mga kababayan, na hindi lang puro pangako. May natutupad po mga kababayan, may nangyayari, may naisa sa ayos. Yan sa Pasig River mga kababayan. Pinagmamalaki rin ni mismo si Yorme Isko Moreno ang nagsabi, salamat sa ating mahal na Pangulo. Pinasigla niya ulit ang dating matamlay na Ilog Pasig. Diba? Pinaayos. Nakikita nyo naman dyan, Diba? Real talk yan. Yan ba? Yan ba yung sinasabi niya? Tapos tuligsa sila ng tuligsa. Regarding sa ating First Lady, naglalabas pa ng mga fake news na kesyo. Diba? Kinulong, nakakulong. Diba? Ayan present na present Diba? Naandyan. Diba? Grabe ang kilos ng ating mahal na Pangulo. Tignan nyo dyan sa picture. Diba? Yan ang mga may video pa yan mga kababayan. Makikita nyo dyan yung mga katunayan, mga kababayan, na hindi lang puro pangako. May natutupad po mga kababayan, may nangyayari, may naisa sa ayos. Diba? Kaya nga parang gusto ko nang bumalik ng na Maynila eh. Nandito ako ngayon sa North Sagaray. Dito ako na mundok. This 530-meter stretch behind Manila Central Post Office, all the way to Arroceros Park, is being reborn into a vibrant riverside space featuring walkways, bike lanes, and commercial areas. This Phase 4 will connect seamlessly with Phase 1 of the project, creating a continuous riverside path that will link people, culture, and opportunity. All these efforts are part of a larger vision to create a culturally rich urban environment where history, nature, and modern living
come together seamlessly. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama pa rin ang iba't ibang opisyal ng ating pamahalaan, sina Secretary Jerry Acuzar, Secretary Aliling, maging ang MMDA Chairman si Sir Don Artes at ang Mayor ng Maynila na si Mayor Isko Domagoso. Dito sila bumaba ngayon sa may banda ng Pasig River Ferry Station dito sa may bandang Loton. At kanilang chine-check nga ang progreso ng bagong gawa na Phase 4 ng Pasig River Esplanade. Eto mga kababayan, buti na lang naisip ito ng ating mahal na Pangulo at ng mga kasamahan niya dahil magkakaroon po ng libreng sakay sa MRT. Alam ko nagsimula ito, pagkakaalam ko itong October 26 mga kababayan, 'di ba? Itong October 26 ay magkakaroon po ng libreng sakay. Okay? Yan ang sabi sa balita. Okay? 7 a.m. hanggang 7 p.m. po. MRT 3. Okay? So, ito napakagandang proyekto ito. Napakagandang ginhawa ito para sa ating mga kababayang Pilipino. Especially sa mga commuter, 'di ba? Dahil 'di ba, malaking menos to sa kanilang gagastusin sa loob ng 'di ba? Sa loob ng isang araw. Kaya ito nare-real talk yung mga DDS dito sa nagagawa ng ating mahal na Pangulo. Yung iba kasi mga kababayan, 'di ba? Hindi sila makontento, alam niyo 'yon. Mas matalino pa sila 'di ba? Mas matalino pa sila, pero yung kanilang mga iniidolo, yung kanilang mga pambato, until now wala nagawa. 'Di ba? Si Sara Duterte, ano ba nagawa ni Sara? Yung mga DDS diyan, ano ba nagawa ni Sara nyo? 'Di ba wala, nanggugulo lang. 'Di ba, real talk 'yan. Hindi kagaya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Literal na nagtatrabaho at may ginagawa. Hindi kagaya ng mga ulupong na nasa serbisyo na puro pagnanakaw ang inaatupag. Eto mga kababayan hindi lang ito basta magandang balita. Ito ay matagal nang hinihingi ng ating mga katutubong AITA. Hindi, real talk ilang administrasyon na nagdaan dyan. Pero ni isa, wala pong nagbigay sa kanila. Na ibigay sa kanila yung nararapat na para sa kanila. Dahil, 'di ba, alam naman natin from the very beginning na sila ang mga nauna sa atin dito. 'Di ba? Silang mga katutubo ang talagang nauna rito. Kaya po sa pamamagitan po ng pagbibigay ng libreng lupa, okay, para po sa mga katutubong AITA natin, ay napakalaking ginawa po at napakalaking pasasalamat po ng ating mga katutubong AITA dahil finally sa administrasyon lamang po ng ating mahal na Pangulo nangyari ito. Alam nyo, nung panahon ni Digong, panahon ni Noynoy, ito'y naging issue rin. Panahon ni PGMA, nila Ramos, nila Erap, ito ay malaki ng issue ito noon pa. Napakalaking issue ito para sa katutubong AITA na bakit sila ang nawawalan. Bakit sila ang inaagrabyado? Dahil hindi ba nakapag-aral? Kulang ba sa pinag-aralan? Pero ang gusto lang nila rito mga kababayan, 'di ba? Mapunta sa kanila yung dapat mapunta. Alam naman natin, nasa gitna sila ng bundok na para silang alam niyo 'yon, pinandidirian. Takot makasalamuha ng ibang tao, 'di ba? Pero ang totoo mga kababayan, yan ang mga original na Pilipino. Sila ang original na Pilipino. Na nararapat lang na mapunta sa kanila yung dapat ibigay para sa kanila. Kaya tumugon ang ating mahal na Pangulong PBBM upang maibigay ang kanilang lupa, ang kanilang karapatan bilang indigenous people.
Okay? Maraming salamat at saludo kaming tunay sa iyo, mahal na Pangulo. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay si PBBM. Habang busy ang ating mahal na Pangulo sa iba't ibang panig ng mundo at pakikipag-meeting sa mga bilateral meetings na kanyang inaatinan, mga kababayan, etong si Sara Duterte ay busy naman sa pakikipag-trick or treat. Di ba mga kababayan, eto ang malinaw pa sa sikat ng araw kung anong vice presidente at kung ano ang magiging kalakaran pag ito ay naging presidente ng Pilipinas. Walang mangyayari sa bansang Pilipinas, mga kababayan. So iboboto nyo pa ba to sa darating na election sa 2028? Di ba? Alam na this. Ngayon, kung boboto nyo yan, di bahala kayo. Pero kami, na mga gising na sa mga nabudol ng mga Duterte, sa mga naipangako ng mga Duterte noon, wala na. Gising na kami. At wala literal na nagawa ang mga Duterte. Naibaon lang tayo sa utang. Di ba? Pinamana kay PBBM ang 17 trillion na utang ng bayan ng bansang Pilipinas. Di ba? Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na nakatuon sa practical, inclusive at measurable initiatives ang pag-host sa Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Nagpahayag din si Pangulong Marcos Jr. sa patuloy na pagsulong sa legasiya ng ASEAN. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin umano ng Pilipinas na makamit ang ASEAN Vision ng 2045. Sa sidelines naman ng summit, sunod-sunod din ang pulong o bilateral meeting na Pangulo sa mga leader ng Cambodia, Thailand, Canada, Japan, European Council at United Nations. Kabilang sa mga pinag-usapan ng ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang nakapulong nito, kabilang sa aspeto ng turismo at ekonomiya. Nilagdaan din sa summit ang pag-amyenda sa Second Protocol ng ASEAN Trade and Goods Agreement o ATIGA at sa Martes ang isa pang mahalagang kasunduan na ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade kung saan inaasahang makikinabang ang mga negosyong Pinoy. Utos po ng Pangulong Marcos Jr. dito sa Department of Trade and Industry na wag pong aprubahan ang anumang price increase sa mga basic at prime commodities hanggang sa matapos ang taon. Kasama po dito sa price increase ang pangunahin sa Pilipinas, gatas, tinapay, kape, noodles at maraming iba pa. Ano po ang reaction po ng inyong grupo dito? Well, there's there was a price increase until October, I think. Oo. Pero sir, sa madaling salita, susunod tayo sa utos na ito ng Pangulo. Well, of course. Something more about the directive of the President. Bakit biglang may direktibang ganun ang President kahit hindi state of calamity? Sabi niya price freeze sa lahat ng presyo ng basic commodities. Yes, magandang balita po yan, no, Doris and Alvin. No? Ang gusto ni Presidente is wala tayong price increase for basic necessities and prime commodities until the end of the year. So, magandang balita po ito para sa ating mga consumers because actually this always happens yung when we request for no price increase, no, for basic necessities and prime commodities. So now, it's a directive from the President that he wants no price increase for Another good news na naman tayo, mga kababayan, dahil tuloy-tuloy po ang Mega Food Hub, no, ng ating mahal na Pangulo sa proyekto niya sa maayos na food supply at mas mataas na kita sa ating mga magsasaka. O, di ba? Yan po ang patunay. Ayan, nakikita nyo sa taas. Yan ang patunay, mga kababayan. Di ba? Patuloy sa trabaho ang ating mahal na Pangulo, patuloy sa pagsuporta ang ating mahal na Pangulo sa iba't ibang sangay, okay, ng pagsasaka, sa ating mga empleyado, sa ating mga kapulisan, sa ating mga teacher, sa ating mga kasundaluhan, at lahat yan, mga kababayan, ay unti-unti pong tinataguyod ng ating mahal na Pangulo. At least, di ba, meron man lamang maiwan sa ating legacy ang ating mahal na Pangulo na hindi natin nakita sa mga previous administration, especially dito sa administrasyong nagbaon ng utang sa Pilipinas, 'di ba? Itong dating administrasyong Duterte, 'di ba? Na napakalaki ang inutang pero wala tayo nakitang tamang at natapos na proyekto, 'di po ba? Okay. So ayun, mga kababayan, ayan po, ayan.
nakita nyo itong ating mahal na Pangulo, kabila ng pagbati ko sa kanya ng iba na mga DDS, patuloy pa rin ang ating mahal na Pangulo sa pagtatrabaho. Dahil yan po ang nakatanim sa utak at puso ng ating mahal na Pangulo, ang sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Diba? Maraming salamat sa panonood, and special shout out. Matagal ng problema ng mga magsasaka ang mabagal at magulong sistema ng pagbebenta ng produkto. Madalas, sila pa ang lugi habang tumataas ang presyo sa merkado. Pero sa bagong Pilipinas, binabasag na ni PBBM ang luma at mabigat na sistema. Sa pagtatayo ng Mega Food Hub, binubuksan ang bagong yugto ng pag-asa para sa agrikultura. Mula sa magsasaka hanggang sa mamimili, bawat Pilipino ay makikinabang. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., tuloy ang pag-angat, tuloy ang asenso, tuloy ang bagong Pilipinas. Ang Mega Food Hub ay hindi lang infrastruktura, isa itong simbolo ng sabayang pagbangon. Sa panahon ng pangangailangan, ito ang magsisilbing sandigan ng food security sa buong bansa. Sa bagong Pilipinas, ang bawat proyekto ay may direksyon at layunin, ginhawa para sa lahat. Hindi lang magsasaka ang makikinabang, maging mga manggagawa, transport workers at negosyante. Lilikha ito ng libo-libong trabaho sa logistics, processing at distribution. Sa bawat truck ng produktong bumibiyahe, may pamilyang umaasenso. Sa proyektong ito, libo-libong magsasaka ang direktang makikinabang. Hindi na kailangang dumaan sa maraming middlemen. Direkta nang ibebenta ang ani sa sentro, kaya mas mataas ang kita, mas mabilis ang bentahan, at mas tiyak ang kita. Ito ang bagong sistema sa ilalim ng bagong Philippines. Nako mga kababayan, mukhang nangangamoy eleksyon na. Sa side ni Bongo, sa partido ni Bongo, mga kababayan. Bakit po? Dahil kitang-kita sa mga post niya, kitang-kita sa mga post niya, mga kababayan, maagang campaign. Naku, paano na yan, Sara Duterte? Nagpapabango na si Bongo, hindi ka pa ba no, pinagsuot pa po, ayon sa kakilala natin, dyan sa, Las Piñas, mga kababayan. Pinagsuot yung mga senior ng mga damit ni Bongo, nakita nyo naman dyan. Ayan di ba? Nakita nyo naman dyan sa video na yan. Nakasuot ng Bongo. Guys, tandaan nyo tandaan nyo, wala pa pong eleksyon. Pero si Bongo, patuloy na sa papabango ng kanyang pangalan. Kasi nga po, meron po siyang plunder case na kinakaharap na i-file ni Senator Trillanes sa Ombudsman. So, harapin mo yan dahil pinatawag ka na hindi ka umattend, 'di ba? Pasensyahan tayo, 'di ba? Pasensyahan tayo, Bongo, 'di ba? Huwag kang humihingi ng mala Duterte pa yung niya, mga kababayan, nakamotor. 'Di ba? Alam na din. So, huwag kang humingi ng simpatya sa aming mga Pilipino. Harapin mo muna yung kaso mo at magtrabaho ka sa sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Wala kang ginagawa sa totoo lang. No? Panay kayo lustay ng pera ng kaban ng bayan, 'di ba? Pero wala kayong literal na nagawa sa bansang Pilipinas.